tayong grupo. Diba? Kaya sa bawat isa, sana nga, kumbaga, ito na yung panahon na hinihintay nga natin para sa pagtatagumpay ng misyon natin to help one earn heaven. Kung paano tayo makatulong sa ating kapwa na umani ng kalangitan. Sanalay kami! Sanalay kami! Sanalay kami! Good morning to all of us. Same to us. Saturday celebrants in heaven and on earth with heaven. Thanks to the Sacred Trinity, thanks to our Heavenly Mother, and thanks to all mothers. Good morning and good day to all of us. Same to us. Sino ba yung sa panahong ito ang namumugot o nagpapapugot ng ulo ni Juan Bautista? Diba yung si Juan Bautista, yung nagtinig na sumisigaw sa ilalim. At kung yun naganap noon sa Ebanghelyo, dahil sinigaw niya hindi kailangan pakisamahan mo ang asawa ng iyong kapatid. Kapatid ng iyong asawa. Siyempre, napahiya si Herodias nun. Hindi niya gustong mangyari yun. Kaya naghintay siya ng magandang pagkakataon kung paano pupugutan siya ng ulo. Nangyari naman, di ba? Dahil humanga nga si Herodes, doon sa napakagandang pagkaya ng kanyang anak. Kaya nangako naman yung hari. Diba? Ano ba, nandito mo? Bibigay ko sa'yo. Yun ang inabangan nung ilang sangkalan. Kaya lumapit naman yung anak. So, anong kailangan ng hilingin? Hilingin mo ang ulo mo. Ngayon, sa panahon na to, ano ba ang disturb mo? Sino ba yung Herodias? Na para sabi, pugutan ang ulo ng sinig na sinisigaw sila. Makati. Yun na ang inang tangkalasan. Na lagi at lagi niyang ginugusto tumingi sa pagkakataon at ang tapang ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga ministro, upang ang katotohanan ay mapawi sa mundo. Upang ang katotohanan ay hindi mapahal. Pero, nagtagumpay ba? Nagtagumpay ba na ang karunungan yan o ang ulo niya nung tinig na sumisigaw sa ilang ay mapugo? Literal, nangyari sa ibang hen. Pero sa ating hen, nangyayari ba? Napugutan ba ng ulo ang mga tapat na alagad? Yung Juan, kung yun man ay si Juan Bautista, diba, tapat siya sa kanyang tungkulin. Kasi tanggol pa lang siya, ay inihula yun. Na mangunguna siya upang hawiin ang daan, ituwid ang mga lalas, kapag darating ang tunay na Mesiyas. Kaya yung Juan, yung salitang Juan, sabihin mo yung kapal. Kaya ayun, kasangkapan din nga yung araw na to, yung may pangalang Juan. Juan ko. Juan ko. Corazon ko. Juan ko. Tama-tama, timbre din. Matapos ang pagtawid natin sa dagat na pula ng the longest day. Timbre talaga mga kapatid, yung ginanap natin. Sa buwang ito ng July. At kung maalaala natin, bakit ba noong 1986 na siya ay kumakandidato,
tabi-tabi ito, ano, kumbaga, pinag-uusapan natin, yung spiritual na pangyayari, yung mensahe na naganap noon na sinasabi sa atin na nagalit tatang lahat ng bobo ko kay mo. Ibig sabihin, noon pa man, sinasabi na ng Diyos kay tatang, ikaw kasi yun. Ikaw ang korason ko. Ikaw ang puwan ko. Diba? At ngayon, sa panahon na to, bakit nga nangyayari? Nung nagsasalita tayo dito, kaya hindi tayo dapat magalit kay Brother Noli, niloob yun. Na nagkakantahan kayo, kinakanta yung Just to be with you, ang ganda ng background, walang nakikitang tao. Nandito kami, nakabihis pa kami. Kaya lang, kinakanta ang ganda-ganda, yung background doon, umiiyak pa nga kung napapaya kami. Kasi parang tatang yung kumakanta. Kaya lang walang nakitang tao. Pinopokus lang ni Brother Noli, Estrella, Mama Mary, dito kay Ipo, mga kurtina. Makikita niyo. At kung kailan ipinokus sa amin yung yung camera, tapos na ang kanta. Pero bakit? Yun, sa mga kapatid, yun na ang tinutukoy ko. Ang kumakanta noon, kumbaga sa atin, si tatang ang kumakanta sa atin, noong mga panahon naman ngayon, ang mahal na Birhen ang naghahandog ng kantang yun kay tatang. Ikaw ang puso. Wala na ako, binigay ko na sa'yo. Kaya kung paano ko yan iningatan, sana'y ingatan mo din. Kasi wala na ako, ang lahat ay naman. At kung yun naman ay si tatang ang kumakanta sa atin, ganun din ang sinasabi. Wala na sa kanya yun. Kundi yun ay nasa lahat ng tapat niyang anak. Yung korasyon ko, yung puso ko na mga tapat ko. Yun ang ibig sabihin ng korasyon ko. Juan. Mga kapatid, hindi nagtagumpay yung inantampalasan na pugutin ang ulo nitong mga Juan at tinig na sisigaw sa ilang at magsisimula niya. Hindi kayang tigilan niya. Yung sinabi ni tatang, 1,000 man mama ang buhay. Inahandog ko. Kumahira. Mga kapatid, yan tayo mga kapatid. Tayo ang bumubuo ng buwan na yan. Nagkakaari. Kaya sinabi natin, yung pagpapakatotoo, yung pagpapakatapat. Sapagkat tayo nga ay hindi napubutan ng ulo. Hindi naalis ang karunungan. Hindi tayo naalis sa katotohanan ng pinaglagyan sa atin ng Diyos. Yan ang ulo. At kahit nagustuhin pa ng inang tampalasang si Herodia, o yan ang inang tampalasang si Satanas, hindi nga eh. Hindi mga bago at bago pa. Mga ulong idinudugtong. Pangalan ng Panginoon. Agad yun. At ayan, muli. Pero, Mario, ayan. Kalinisang nabawi. At ang ganda-ganda naman ng Lord kay Puri, di ba? Siguro sa dami rin ng mga nagkakasal. Talagang pagpasok ng Agosto, unang araw ng Agosto, ay tumama ka ng Sabado. Diba? Nakamamalinis siya. Mother's Day. Kaya kung ano man ang naging dahil sa isa'y presidente, meron siyang material power, diba? Sa kanyang lahat noon. Naging kasalanan niya, dahil siya ang naging dahilan. Siguro plano rin ng Diyos yun, para si Marcos yung mawala. Plano rin na ng Diyos yun, para halos ang lahat ng tao yung pausapin niya para ibagsak si Joseph Estrada.
layunin nito. At pinakita